Mga palapel nitong bansang Tunisia, napansin ng netizens, grabe naman ating pag-usapan. Petrogas Angels tinalo ng college team na UST sa kanilang friendly match o exhibition game, ating alamin din. At syempre, Alas Pilipinas, bumaba ang ranking, magiging kulelat kaya pagkatapos ng tournament. Anong rank na sila ngayon? Sa Chiminowa o Judge Santiago, nationality na ang Japan, ngunit ang federation ay Pilipinas pa rin. Posible kaya maglaro pa siya sa Philippines? Ordiales nagsalita na about nga sa nangyaring Kabanya kahapon. Anong sinabi niya, ating alamin. Pasabog na opening, pinag-usapan ng ibang bansa dahil sa FABB Championship Men's Volleyball ay talaga namang pinakita ng Pinoy ang suporta nila, especially sa national team na Alas Pilipinas Women's. At syempre mga PVL players, talaga namang sinuportahan ang Alas Pilipinas Men's. Grabe, piling-piling players makapaglalaro abroad. Sino-sino kaya ang ipapadala? Lahat na pag-uusapan. Kaya before that guys, please naman, don't forget to like, comment, and subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa suporta nyo. Simulan natin sa opening ng FIVB 2025. Kitang-kita nga natin na kahit napakamahal ng ticket ay talaga namang marami pa rin nanood sa mismong venue. Napuno din kahit papano, lalong-lalo pa sa laban ng Alas Pilipinas versus Tunisia. Grabe din ang performance na pinakita ng mga dumalo at imbitahan. Syempre, andyan ang culture ng Pinoy na talagang ipresenta at pinagmalaki sa buong mundo. At may dumayo pa galing Korea at para mag-perform at talaga namang swak na swak sa manonood. Nagulat din ang ibang fans o mga dumalo, lalong-lalo pa maganda daw ang performance o opening ng FIVB World Championship 2025 Men's dito sa Pilipinas, na kinagulat din ng ibang banyaga. Kaya naman syempre, full support naman talaga ang Filipino netizens, lalong-lalo pa sa Alas Pilipinas. At syempre, World Championship ito at minsan lang ito mangyayari ganap dito sa Pilipinas pa. Kaya syempre deserve naman talagang bigyan ng magandang performance ang mga manonood, especially ang Filipino netizens na sumusuporta sa Alas. Syempre, pinaka-importante sa event ang pagdalo nga at panunood nito ngang ating president, si Pangulong Bongbong Marcos, na talaga namang grabe ang suporta niya din dito sa ating Alas Pilipinas. At syempre, alam naman nating lahat na World Championship ito na talaga namang kailangan daluhan ng isang mahalagang tao. Kaya syempre, kailangan maging proud matalo man manalo dahil World Championship ito. Kaya kailangan ng suporta kahit ang Pangulo ng Alas Pilipinas. Ang ibang netizens na talaga namang natuwa, ang iba naman ay natawa na lamang dito nga nang makita nga si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya guys, anong sa inyo about doon? I-comment nyo na sa baba. Samantalang talo man ang Alas Pilipinas kontra sa World Champion na Tunisia, ay talaga nagpakita rin ito ng magandang laban, dahil kahit umabot lamang ng 3 straight sets ay talaga namang lumaban ito sa 3rd sets at muntikan pa ang World Champion from Africa na Tunisia. In 3 straight sets ay talagang nanalo sila, 25-13, 25-17, 25-23. Medyo kinapos lang ang Alas sa 3rd set, ngunit kayang-kaya at laban na laban din, kaya congrats pa rin. Present dun sa opening ang Alas Pilipinas Women's na talaga namang kitang-kita ang suporta din nila dito nga sa Alas Pilipinas Men's. At hindi lang yan, may ibang PVL players rin na nanood mismo sa venue para suportahan ang Alas. Kaya syempre, congratulations. Sana next year, Women's naman ang talaga namang maka-experience ng ganitong World Champion na matagal lang inaasam-asam din ng fans. Malay natin guys. Kaya syempre, good luck na lamang. Ganun pa man, dahil sa performance itong si Leo Ordiales laban sa Tunisia ay maraming netizens ang talagang dismaya. Siya pa rin naman ang isa sa inaasahan, lalong-lalo pa wala si Rutter sa lineup. Kaya naman naglabas ito ng saloobin
first time ko makaapak dun sa ganong kalaking stage. Siguro hindi ko na overcome agad yung pressure kasi hindi na basta-basta to sobrang malaking pressure. Pero yun nga, sabi nga ng mga ka-teammates at kuya ko, nangyayari talaga yun. Buti nangyayari na ngayon para at least sa second game ma-overcome ko na at alam ko na yung mga dapat kong gawin. Ang masasabi ko lang, kailangan ko makabuo ng kumpiyansa agad for the next game. Tatrabahuhin yung mga mali ko kanina, itatry ko bumawi, babawi talaga ako. Dahil kung ating mapapansin, especially sa first set, ay talaga namang grabe yung errors niya. Siguro na intimidate siya sa blockings ng Tunisia nung talaga namang napakatatangkad. Ngunit matangkad din siya, kagaya ni Bagunas Espejo ay talagang nagagawa ng paraan. Kaya lang talagang naunahan ng kaba si Orjales, kaya naman syempre sana makabawi siya sa dalawang next game pang natitira. Malay natin may panalo ang laro kahit mas malalakas pa ang talagang makakaharap. At ating ibibigay ang schedule, narito po. Next schedule nila ay magaganap nga sa September 16, 5:30pm, Philippines versus Egypt. At September 18 naman, Philippines versus Iran, 5:30pm pa rin. Venue, Mall of Asia Arena. Kaya supportahan na lang po natin. Malay natin makapanalo tayo kahit malakas ang kalaban. Samantala nagkaroon din ng friendly match o tune-up game sa pagitan nga ng Petrogas at UST. Ito nga ay talaga namang naganap kahapon at nanalo ang UST sa loob ng 4 sets. Kitang-kita talagang bumilis at lumakas ang UST ngayon. Lalong-lalo pa, alam naman natin ang Petrogas ay binubuo ng mga veterans player. Ngunit natalo nila. Well, alam naman natin lahat na kulang din naman ang Petrogas na nagkaroon ng exhibition game sa pagitan ng UST at Petrogas. Kaya syempre, medyo natalo sila. Lalong-lalo pa, nanood nga itong ngang si Brock Van Sickle sa laro ng Alas Pilipinas Men's. Ganun pa man ay congratulations pa rin and congrats UST. Tiyak maghahalimaw kayo sa parting na UAAP. Kaya naman kaabang-abang din ang inyong team. Samantalang maganap ngayong araw na ang Philippines versus University of Alberta. Well, kitang-kita nga natin na talaga namang may laro sa Edmonton Expo Center sa pagitan nga nitong ngang piling-piling players ni Coach Kung Fu from Philippines sa UAAP at PVL ay talagang mga kalaban nga University of Alberta ng Canada. Well, kaabang-abang nga ito dahil magaganap ito September 13, 6pm. Sana may live at sana manalo ang Team Philippines, kaya good luck na lamang sa laro nyo. Samantalang sa Chiminowa o kilala nating Judge Santiago ay talaga namang pinakita na ang kanyang update sa Japan. Samantalang nationality niya na ay ang Japan, ngunit ang federation niya pa rin ay talaga namang Pilipinas. Well, pwede pa rin talaga siyang makapaglaro sa Pilipinas at baka hindi na talaga siya palaruin sa Japan national team na matagal niya na rin pangarap. Anong sa inyo about dito, guys? Well, hindi talaga nakaligtas ang palapel ng Tunisia national team sa netizens dito sa Pilipinas, especially talaga namang pinag-usapan to social media, sa X-Man, sa Facebook at YouTube dahil nga sa palapel ng national team na to. Kitang-kita naman natin, no doubt, dahil nga matatangkad, malalaking tao nga talaga ang mga players dito, kaya hindi na tayo magulat kung bakit may paganon. Kaya syempre, kilig na naman ang fans, especially yung sabik sa pag-ibig, Chares. Kaya guys, sagidya muna po ang ating update for today. Maraming salamat, pa-subscribe na lang and thank you for your support.